Ito, kilala nyo to? I'm proud to say na naging kabatch ko siya. Si late Corporal Hiner Tinangag, the Medal of Valor awardee. Napakabait po yan na tao. Napakabait yan na sundalo. Sa training center pa lang kami noon. Grabing ka-snappy niya and mabait siya sa mga junior. Very fresh pa sa utak ko noon. Nag-duty kami doon sa mess hall. Kwentuhan kami habang nakatayo kami doon sa pintuan. Sabi niya na paglabas daw niya, papakasal na sila ng girlfriend niya. Nakita ko yung pagiging talagang dugong bayani niya. Proud Igrot here. Saludo sa iyo, batch. Ngayon, may kwento ako. Itong batch kasi namin na Baguio batch, na-recruit doon sa Baguio City mismo. So karamihan ng na-recruit dyan sa Baguio batch ay mga college level or mga estudyante pa, ongoing na nag-aaral sa University of Baguio. Yung iba dyan ay mga graduate na at yung iba dyan ay ongoing na criminology sa University of Cordilleras. Sa madaling salita ay nag-apply sila dyan sa mobile recruit nung time na yan. Maalala ko pa yun way back 2015. Nag-apply kami. So marami actually nag-apply. Ang taas ng passing rate dyan sa Baguio noon nung time namin. Ikaw pa naman mga college level at karamihan mga graduate na ng college yung mga kasama kong nag-apply that time. So ako naman, graduate na ako ng college that time. So, itry nga natin to. Sabi ko kasi ang ganda ng tarpaulin nila noon. So, doon sa Camp Allen, doon sa Baguio City, ang ganda ng tarpaulin nila na yung Marines. Snappy. Talagang ang nandun sa tarpaulin na yung mga imsig doon sa Luneta Park na snappy. Tingnan. So, yun. Talagang kung makita mo yun, gandang maging ganyan, sabi mo. So, yan. Nag-apply kami sa banaling salita. Nag-apply kami. At grabing proud ng mga kasama ko. Ako din, proud din ako kasi nakapasa kami sa exam, sa initial interview. Kami yung recruit na the only batch na nag-take out doon sa Baguio City sa Melvin Jones. Nag-take out kami dyan that time. Ang saya-saya pa namin. Karamihan sa mga kasama ko doon, hindi alam ang totoong trabaho ng Marines. Ang alam nila sa barko lang talaga or alam nila parang Navy, gano'n. Alam nila ang training center na pupuntahan ay barko. Kasi nung papunta na kami ng Manila, nag-take out ulit kami sa Manila. Yung day na pupunta na kami ng Ternate, pagbungad namin doon sa gate, siyempre makita mo yung doon, yung dagat, makita mo. Tapos nagbubulong-bulungan yung mga kasama ko. Talaga, malapit na tayo sa training center. Siguro, barko talaga yung training ground natin. Dagat na sabi nila. Yun yung little knowledge talaga kami sa Marines. Ako, alam ko naman na yung trabaho ng Marines kasi nag-research na ako sa YouTube. Pero hindi mo maiwasang mag-isip kung ano talaga yung training, ano talaga yung ginagawa sa loob ng training center. So, syempre, nagkaroon din ako ng idea na, siguro nga, barko nga kasi Marines Yung iba naman, halos zero knowledge kung ano yung pinasok nila. Alakala nila yung Marines talaga na parang seaman. Pag punta namin doon, nandun na kami. Grabing gulibagtongan kagad. Gilid lang pala ng dagat yung training center. So pinaghati-hatian na. Pagdating namin sa barracks, yung unang gabi pa lang yun, 4 na kagad yung umuwi. Mahirap kung hindi mo talaga alamin yung ina-applyan mo. Yun yung nakakatawang experience ko. Na grabing excited mong mag-training. Yung mga kasama ko nagbubulong-bulungan na, talagang pag-graduate natin dito, seaman na tayo, mga ganun ba? Mga ganung style na kwentuhan. Kaya grabing tawang-tawa ako nung tapos na yung training namin, nung naisip ko yung mga ganung experience. Halos din, yung hindi naka-graduate at hindi nakapagpatuloy na ng training, mga mga siguro sabihin mo na nasa 30% din. Kasama na yun yung mga tumakas, kasama na yun yung mga nagkasakit, kasama na yun yung mga nag-surrender na lang, mga 30% siguro. So yun, nakakatawang experience. Kaya sa mga nag-apply dyan, sa mga striker dyan, alamin nyo muna kung ano yung ina-applyan nyo at paghandaan natin. Wala.